masasabi ko lamang po, isa na lamang ang maaari natin maasahan sa gobyernong ito, ang Korte Suprema. Lahat, kampo na nila. Kaya asahan lang natin, bigyan natin ang pakiusap. Sana ang Korte Suprema husgahan na, desisyon na yung mga kasong nakapending, lalo na yung tungkol sa kidnapping ni Tatay Digong Duterte at yung habeas corpus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Next naman po tayo, statement po. Ito ay pinagdaan ng lahat ng mga socio-political leaders na ng Norte. Ay narito po kami sa harap ng kataas-taasang hukuman upang magalang na hilingin sa ating mga butihing maestrado na kung maaari po ay magbigay na po ng kapasyahan dun sa petition ng censurati habeas corpus. Hindi po kami humihiling na sila ay mag-desisyon one way or the other. Lamang ay mag-desisyon na po sana sila sapagkat sa Majority and overwhelming majority of the people of our Norte ay sasabi sa hakbang ng maisong bansa. Kung majority. konstitusyonal, sabihin po nila kung bawal ay At konstitusyonal. Yun lamang po ang sila din kami din ay magpupunit na susuporta sa candidacy ni Vice President Sara Duterte kung siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa mga ay anong taon na siya ay tatakbo bilang Presidente ng Pilipinas. Pangalawa, isang nire-represent ko There is one na legal question organisasyon that has been decided by the Supreme Court. The Department of lawyers Justice, and when Duterte was arrested, for Inday Sara. that they took the option of surrender under Republic Act number 9851 Secretary, because the former option of Secretary extradition is not available. That there is no relation between the ICC and the Philippine government. But the option of surrender can only be done Inday Sara. if there is any judicial proceeding. In other words, the invitation for the surrender of the president has to be submitted to the court and for the court to decide. It is not the decision of the executive arm of the government. And for that matter, it is really about time that the Supreme Court of the Philippines should decide. Is the option of surrender in accordance with the Republic Act number 9851? Is it the law that there is no need for any judicial proceeding? Even in the diffusion notice that was being read by General Torres, he said, arrest President Rodrigo Roa Duterte and bring him to a competent magistrate. Not only the past years here, the president was never brought to a competent magistrate. Therefore, there was a violation of the right of the president. It is a constitutional prescription that nobody, a citizen of the country, should be brought out of the country without any judicial. The law specifically provides under Republic Act number 9851 that in both options, surrender or extradition, there must be a judicial proceeding that has to be submitted to the court and for the court to decide. Until now, that thing was not decided. So it is about time that the Supreme Court should decide. So that the case of Senator Bato and anybody facing criminal charges before the ICC will not be afraid to go out in the open. Because if there is a decision of the Supreme Court that the option of surrender was not in accordance with the Constitution, was not in accordance with the Republic Act number 9851. Therefore, the arrest of the President Duterte, was not in accordance with law. Thank you. So, mga kababayan, natin ito ginagawa tulong-tulong tayo sa Kunwari po matalo sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. nandito na pending dito sa Napaka-importante po ang decision yung po na petition may for habeas corpus. Dahil halimbawa po kung matalo po sila sa impeachment trial ni Inday Sara, paano po kung gawin na naman po nila yung illegal na pag-aresto ng Presidente Inday? Ito pong pag-arrest ay ito pong decision ng Korte Suprema ay ang ating magiging basis So, salamat sa inyo. Nakagul na si Senado. At sana po, Hindi mo na sabihin ang laman ilabas na nila ng aming write-up. tarpaulin namin ngayon. Ikulong na yan. Magkurakot. Dahil dapat ikulong yan. Si Mike. Secretary Tex Mamaw, ang nakita ko din
dito, nakita ko yung dito, nakita sa partido ng Pilipilawan. Nakita ko dito kanina yung kaibigan ko, si former Secretary Alfonso Bosi at patas na pagtrato sa lahat. Nung lumabas po yung 18 Marino, naging malinaw sa akin kung anong naging proseso ng pagkaalis ng Pangulong Duterte. 5 taon. Okay, ngayon nagsusunod na naman Talagang na inaayos magsasalita ay isang tagabulakan ng maiso. para siya makilap na sarili niyang gobyerno at dalhin sa The Hague, Netherlands. Magandang hapon po sa lahat. Sumundo sa ICC. Muli po ang araw na ito ay dakilang araw para sa nagdadala mamamayang ng pera, pinapaikot sa mga Hindi testigo, lamang nagdadala ng po mga sa testigo. amin, Ang mga maging nagsasalita sa inyo mga kapulisan na sobra-sobrang lahat ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bigyan ng Kayo po na kanyang pinagmalasakitan. Kayo na ayaw ng gawing bala sa gera. Kayo na lagi na lang ang pinoprontline sa mga ganitong usapin. at ng ating republika. Ganyan po kayo kamahal ng dating Ay Pangulong hindi natin Rodrigo dapat Roa payagan Duterte. sa ngayon at sa Ngayon po, darating na panahon. sa ating mahal na Supreme Court, kami po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagbasura sa impeachment trial o sa impeachment complaint na mga nasa Kongreso. Itong mga nasa Kongreso na lagi na lang sinasabi na ang sigaw ng taong bayan, ikulong daw ang Tatay Digong. Nagkakamali po kayo. At ito po ang taong bayan. Kami po na po sa mga marami na. Kami po na po simpleng mamamayan. Kami po ang taong bayan. Kami po ang inyong pakinggan. Hindi po ang taong bayan ay nakakulong sa Kongreso. Hindi po ang taong bayan ay nakakulong sa Senado. Ang taong bayan ay lahat. Sila po lahat ng taong bayan. Sila po ang inyong pakinggan. Ang nais po namin ay katarungan. Katarungan para sa ating Tatay Digong. Tatay Digong na tayo'y minahal. Pinaglikpuran ng tapat. Ngayon po, naglaanap ang Parliament. Ultimo 13 anos, ikinaya po sa puno. Ngayon, naglaanap nila Parliament, lalo na sa ating lalawigan. Ang aming lalawigan na natin na pinamahal. Dahil sa mga flood control na yan, dahil yung pala ang mga iba ang namuot sa ating lalawigan. Kung kaya tayo ay Nakakalungkot po isipin nagpapalala sa administrasyon. na pera ng mamamayang Pilipino ang kanilang ginagamit para sa kanilang pagsusugal. Pera na sa bayan ng Pilipino ang ginagamit nila para sa kanilang mga kalokohan. At ang laging pinuluntuan nila ay ang mga Duterte. EJK kita, EJK. Sabi nga, ang concern ninyo ay human rights. Ang concern namin ay human rights. Yun ang sinisigaw namin. Hindi natin hinihingi. Hindi daw kayang tumbasan ng anumang halaga kahit isang minuto ng pagkain. Ang kaso po ng ating presidente, hindi lamang siya nakulong sa ibang bansa. Ano? Ano po ba ang ating hinihingi? Pero hindi po natin yan po ay lagi po ang pinakikinggan po. Lagi po pinakikinggan Nang sa ganon, malalaman natin kung ano ang mga susunod sa na ating mga kabataan na I'm speaking here not about the issues involving the case, but rather asking the Supreme Court sapagkat naniniwala po ako na ang katas-kasabihin lamang ang makakapagay ng liwanag. Nang sa ganon, sa mga kung susunod na hindi po yan pagkakataon, pirmahan ng Tatay Digong, ano ang ating susunod wala na pong gagawin? libre sa edukasyon. Kahit po sabihin ninyo na edukasyon ay karapatan ng mga kabataan. Pero ito po ay hindi totoo. Ang edukasyon ay kung binibili. tama ba o mali ang ginawa. Kapag ikaw ay mayaman at So masalasama yun lang po. Maraming salamat sa inyo. pero pag ikaw